Hi guys, and welcome back on Star Page Philippines. So, this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, and Rising na Libra. This is for April 11 to 20. So, kung bago kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon, at Rising nyo, kasi importante siya Sa end ng video, may link po tayo para dito, para mapanood nyo. Guys, tanda natin na readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And also, kung gusto niyo pong makapanood ng ating mga exclusive extended videos po, at maging member lang po sila, i-click nyo lang po yung join button sa baba. Sa nais po ng private readings, spellworks, and daily horoscopes po, you can message us in our Facebook page at may admin po na tutulong sa inyo. At sa mga gusto mag-donate, you can use the heart button, yung thanks button po sa baba. Naging cat food kasi. Diba, how are you? Okay. So, we have here the Six of Swords tsaka TikTok. Bakit parang feeling nyo na, naubusan kayo ng oras? Pero, may kanta yun pero iba kasi yung concept ng kanta. So many men, so little time. Pero sa'yo, so much to do, little time. Parang masyado mo pinipressure sa sarili mo na matapos itong mga bagay na to, magawa itong mga bagay na to, ang dami mong deadlines, ang dami mong masyadong iniisip. You're pressuring yourself, kaya hindi ko nagtataka na may mga iba sa inyo nagkakaroon na ng tension headaches, nagkakaroon ng migraine, or sa iba nagkakaroon ng hyperacidity. It's because you're overstimulating your brain. Kalma, matuto tayong kumalma ha. Matuto tayong i-balance yung sarili natin. Paalala lang, ikaw si Libra, you're the balancer. Ikaw yung scale. Ikaw yung nagbibigay sa... Technically, parang sa gitna ka nga, di ba? Na zodiac sign. Doon ikaw yung nagbabalance sa aming lahat So, you need to apply that sa sarili mo. Hindi yung tipong natataranta ka sa mga nangyayari. Give yourself the chance to actually breathe properly. Bigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon na maging maayos. And another thing then, ang daming buwabagabag sa inyo tungkol sa mga nakaraan nyo. Ang daming mga daming memories na hindi mo rin alam bakit ba nagbabalikan to. And you feel na parang there's something about it, which is actually meron. So, kailangan bigyan mo ng chance yung sarili mo to understand those memories as well. Now, tingnan natin kung ano ba yung crossing mo. So, we have here, changing gifts and card of death. Dude, ito. It's okay to be a giver. Wala masama na mapagbigay tayo. Wala masama na we are blessed. We make ourselves as a blessing for others. Pero ito na kasi, may part sa'yo na natatakot kang tumanggap ng blessings from other people. Bigyan mo sila ng pagkakataon to show how they appreciate you. Well, alam mo, isa pa sa pressure mo, kaya siguro yung mga deadlines ka, kasi pinipressure mo sa sarili mo na, may nagawa siyang maganda para sa akin, or may binigay siya sa akin. Dapat mahanapan ko ng paraan, paano ko maisusukli yun. Una-una, ginawa ng tao para sa'yo, to show yung appreciation, to show yung love sa'yo. Hindi ko naman na-require na bayaran mo yun. Yes, tama din naman na gusto natin suklian yung ginagawa nila. Pero tandaan mo, you give them the chance as well na ipakita nila na kaya ko to ginagawa sa'yo o binibigay sa'yo to because I care. Because important ka sa akin. Because andoon na kailangan kita. Gusto ko ito mapasaya. And then one thing sa mga nagkakross sa'yo, may mga bagay kasi na minsan kailangan mo i-let go ha. Hindi dahil na parang, hindi ko na-meet yung deadline. Pressure mo na yung sarili mo. Some deadlines are really not humanly possible. Gusto ko lang ipaalala ng universe sa'yo na, yay, tao ka, so, nakapagod ka din, kung kailangan magpahinga, please do. Now, yung desired card mo, we have here is the Page of Swords and Go the Distance. Yun nga, ang dami napapansin ko sa mga zodiacs ang dami sa inyo gusto nyong umalis muna. You want to, siguro magkaroon kayo ng retreat. Siguro, because na upcoming na Holy Week, you want to detach muna. Magandang gawain niya. Maganda siyang gawin. Why?
Kasi it will allow you para mag-refresh eh. Detach ka muna sa ingay ng mundo, sa ingay ng mga tao. Give this to yourself. Kumaga, magkaroon ka muna ng retreat. Maganda yung gusto mo mag-reconnect. And a lot of you even gusto nyo bumuwi muna sa pinanggalingan nyo, maybe sa province. Kasi, again, there are memories na binabalikan nyo na andoon na mas masasagot, bakit ba pinapaalala ng universe itong mga memories na to sa'yo? Once you return or reconnect with the people from your past, pwedeng sa family mo, wala ka ng proper connection sa kanila, maiintindihan mo na mas malalim bakit ka pinapauwi ng universe o bakit ka pinapabalik. Now, sa foundation mo kasi, meron tayo itong The Empress tsaka Here and Now. Well, family, talagang totoo, no? Kasi, yung mga ang daming family, totoo nga sabi nila, family is important. Pero, paalala lang, pag sinasabi kong family, hindi lang naman ito yung mga kadugo natin. It also means yung mga taong pinili natin na maging importante sa buhay natin, na ituring natin na parang pamilya kahit hindi natin sila kadugo. The universe is showing here na hinahanap mo yung foundation mo. Gusto mong ma-root ka ulit doon. Kumbaga, ito yung moment na binabalikan natin yung mga naunang dahilan bakit natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin ngayon. So, the cards are actually saying here sa foundation mo na it is time that you reconnect with your family. You reconnect with the ones you love, you value. Kasi may mga bagay kang you will be starting to discover na kapag pag bumalik ka doon, meron kang madi-discover at mariri-discover about yourself and about yung family mo and your loved ones. Now, in your past, we have here is the Queen of Swords tsaka si Higher Power. Well, one thing na naman, siguro nga, part ng Lenten season, pinapala sa'yo ng cards dito na it's time that you reconnect also with your higher power. You reconnect with, kumbaga, it could be a religion that you're in, kasi yun yung dati naging upbringing mo eh. Or spirituality, pwedeng practice. It's time na bigyan mo ng pansin yung pangatlong persona mo. Ano ba yung tatlong persona? Body, soul, and lastly, the spirit. Ito na yung bibigyan mo ng nabigyan siya ng attention dati, hindi mo lang natuloy kasi nga, ang dami mong gustong unahin, ang dami mong gustong gawin, na-overwhelm ka dun sa mga ganap, na-overwhelm ka dun sa mga nakikita mo, and na-overwhelm ka dun sa mga parang deadlines. It's time that you give proper attention to your inner self, to your spirituality. Because sa possible future na ikaw, meron tayong 5 of Swords tsaka community. Okay. Ikaw, may dadaling once you focus sa sarili mo, you will have something influential towards your family. And looks like dito na may mga ma-acquire ka na mga knowledge and wisdom and understanding that will really help in connecting you to your family. And this one, kumbaga magiging parang so, parang magkakaroon ka ng fatherly heart or motherly heart, and ikaw yung magdadala ng certain type of security and love sa kanila na medyo matagal lang hinahanap ng mga taong to. Ito nakakatuwa. Ikaw hinahanap mo rin siya eh. Pero ikaw yung gagamitin ng universe to bring that kind of love to them. So, ang maganda nun, para kang alulod. So, bago dumating sa kanila yung daloy ng tubig, of course, ikaw muna ang tatanggap nun. So, guys, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, I would invite you na i-click mo yung join button sa baba para magkaroon ka ng access sa ating mga exclusive and extended readings and additional perks. Pero sa ngayon, tuloy mo natin yung reading mo. So, your physical environment, meron tayo dito 2 of Pentacles and Milk and Honey. Alam mo, hirap talaga mag-budget, no?
ang hirap talaga na isipin mo minsan sa mo huhugutin yung budget for this particular day or for this particular week. Alam mo yung isa sa mga bagay na pinapansin ng universe, it's not always about the giving. Yes, totoo sinabi nga ni Apostle Paul na it's more blessed to give than to receive. But, hindi naman niya sinabi na huwag kang mag-receive. Kasi, sinabi rin niya sa Galatians 6:2 na we need to carry each other's burden. Alam mo yung tipong wala masama kung sasabihin mo na hirap na hindi mo na kaya or nandoon na nabibigatan ka sa mga pasanin mo or andoon na hindi mo na alam paano ka uusad or paano yung gagawin mo next time. So, this card is actually in your physical environment is advising if you need help, kung kailangan mo tumungge, gawin mo. Huwag kang matakot na gawin yung mga bagay na yun. Kasi, tao din sila eh. Yung matatanggihan mo, yung mahinga mo ng tulong, tao din sila. So, they will understand din kung saan ka humuhugot, saan ka nagagaling, and how you are feeling. Now, yung emotion environment mo, with regards to the feeling, it's 8 of Wands, tsaka chop wood. Doon isa sa pinakamahirap gawin talaga yung magpanggap na okay tayo. Isa sa pinakamahirap nakaubos ng energy is magpakita tayo ng persona na nakangiti. Sabihin natin, kung tinanong tayo, okay ka lang? Yeah, good ako. Okay ako. Walang problema. Hindi ako psychiatrist or psychologist, but there is this term, yung high functional depression yata yung term doon. Na yes, akala nila they're good, busy-busy sila, pero kapag kaya niya ginagawa yun kasi may mga iniiwasan sila na nag-trigger, pwedeng mag-cause ng depression din sa kanila, pwedeng mag-cause ng emotional damages sa kanila. And andoon na, kaya siguro may mga iba sa inyo, ayaw yung natutulog nang wala kayo, na hindi kayo pagod, o pag nakahiga kayo, ayaw yung magkaroon ng moment na mag-iisip pa kayo. Kasi may mga things about your past, problems na nagsasurface sa isip nyo, then hindi nyo na alam paano gagawin nyo. So, andoon na pinipili nyo iba na physically papagurin yung sarili para at the end of the day, pagkatapos matutulog na sila para hindi na harapin. Then, repeat na naman kinabukasan. It's time that you really need to face something about the past. Kaya, maigay na bumalik ka sa roots mo. Now, your hopes and fears is the Ten of Pentacles tsaka soulmate. Alam mo, again, although yes, isa sa mga love languages nyo is paano is to give, and you're a giver, to show yung affection nyo sa ibang tao through service, ganyan. Pero deep inside, naghihintay rin naman kayong gagawin yung para sa inyo eh. Naghihintay ka na meron mag-reach out, meron magta-touch na inyo, na pwedeng sabihin, tulungan na kita, yung proactively. There will be people na darating. Pero kasi may problema mo, ang may problema to, hindi sila na magbibigay ng help o mag-offer. Ikaw, natatanggap. Kaya mo bang tanggapin? Kasi, you know in yourself na kapag tinanggap mo tong help na to, parang pag-amin yun that you are not good, that you are feeling bad, or there is something that is going wrong with you. So, ito yung pinapansin ng cards. Learn to accept. Okay? Accept help, accept love, accept gifts, nang hindi ka nag-guilty. Ang possible future mo, si Six of Cups and why. So, there will, siguro pahabol din to ng Mercury retrograde, pero it's on a positive note kasi, na yung universe is magbibigay siya ng chance that you could reconnect with a lot of people from your past, especially in terms of your family. And yun dun yung point na para kang makikinig sa isang story na first time mong marinig pa lang. So, this is a moment that you need to open up. Accept mo kung ano ba yung different angles of story na ipapasa nila sa'yo because that is necessary for you. Kasi,
may mga self-discoveries ka nga malaman along the way. Those discoveries will help you. So, ano nga ba itong mga discoveries na to? Sino ba itong babalik na to? Kailan? Check natin siya sa extended reading mo. Kasi may bago tayo set ng cards na. And for you, para mapanood mo yun, i-click mo lang yung join button sa baba. At, tandaan natin that the readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And if you're new here, subscribe, like, and share. So maraming salamat, Libra. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And I hope to see you sa extended readings natin. Wala pa dito sa Baguio City in Dominican Hill. Have a great day. I'll see you soon. Bye!